Mhm. Eto naman ang pag-usapan natin mga kababayan. Eto ha, etong si Karen Davila mga kababayan ay may patutsada, may pasaring dito po sa dalawang batikang mga broadcaster na si Julius Babaw at si Corina Sanchez. Dahil nga po dito sa issue ng kanilang pag-interview dito kaya sa mga diskaya mga kababayan na nagkaroon daw di umano ayon kay Vico Soto ng 10 million mga kababayan na alam nyo na, 'di ba? Ayuda. Pero ang patutsada ni Karen Davila sa dalawang ito, mga kababayan, ay ayaw daw niya pong babuyin ang kanyang propesyon. Tila sinasabi niya, mga kababayan, ayaw ko dahil hindi ako mukhang pera. Matindi yun ha. Hindi ako mukhang pera. Ito po yung balita na yan mga kababayan, mga ka-GP Natics. Bakit naging sentimental daw ang topic? Wala yon, nag-share lang ako ng ano, gusto ko lang kasing kahit papaano mga kababayan to inspire, 'di ba, yung mga viewers natin. At syempre, mga ka-GP Natics na ang lahat hindi ang kumbaga parang hindi porket may kakulangan tayo sa katawan, hindi porket kulang tayo sa piyesa ng ating sarili, mga kababayan, ay dapat na tayong magpatakot, dapat na tayong sumuko. 'Di ba? Sabi nila habang buhay may pag-asa, hindi ka naman bibigyan ng Panginoong Diyos ng mga problema nang hindi mo kakayanin. Depende na lang kung paano mo i-handle ito. Pero pag nasolusyonan mo at nalagpasan mo ang bagay na yan, mga kababayan, napakasarap sa pakiramdam. 'Di ba? Oh, eto na, mga ka-GP Natics, at pag-usapan natin itong kay Karen Davila. Yan, sabi niya, ayaw kong babuyin ang propesyon ko, mga kababayan. Natatanong kasi siya dito, netizen revisited the interview conducted by content creator and talent manager Augie Diaz with broadcaster Karen Davila for 4 years ago amid the controversy surrounding the post of Pasig Mayor Vico Soto. During the interview, Augie asked Karen point blank if she had been offered or offered money or bribe. Sa tagal mo sa broadcasting, was there a time na ikaw ay nasuhulan? Sabi nga ni Augie Diaz. Absolutely. Ito po ang masasabi ko sa inyo na talagang with a straight face is all the times na I have been offered. I have never taken a single centavo in my life because I felt ayokong babuyin ang profesyon ko. Sabi dito, hindi rin ako rerespetuhin ng ganito kung kakalat rin eh. Tama naman mga kababayan dahil alam nyo naman po, sus, hindi po natutulog mga kababayan ang balita. Talagang lilipad at lilipad yan. 'Di ba? Sa maraming tenga at sa maraming bunganga. O kakalat at kakalat kapag ang isang journalist ay nababayaran. Sabi niya dito, so ako ay binabash. Okay, binabash ako, tinitira ako, masakit yon, but no one can say, wow, bayaran yan. And you know, I'm being accused of that. That hurts me because it hurts me when you've made such an effort na hindi gawin yon tapos yun pa ang ititira sa'yo. But what's important is, well, the Lord knows, but my bosses know. For me, important na alam ng mga boss ko sa ABS yon ng mga kasamahan ko, sabi po ni Karen Davila. OG then made a follow-up question. Maraming nag-attempt. Ano ang pinakamataas na alok sa'yo? Karen answered, my name, may name your price. Sorry, my name, may name pala, sorry. May name your price. Sabi, name your price kada buwan. And I said, what? And then nagbanggit ng iba pang mga anchors like si ganito, si ganito presyo niya, si ganon, itong presyo niya. Dinala pa ako sa restaurant noon and magugulat ka kasi it was an oil industry minsan. Magugulat ka, it's not the issues you think, but sabi, Karen, no one will ever know. And I said,
But I will know, and I said it's not true that no one ever knows. People will always know. Tama, mga kababayan. Diba ang pangako daw sa kanya, wala daw makakaalam. Eh bakit ito binanggit, diba? May binanggit siya, si Angkor na ganito, ganito ang presyo niya. Si Angkor na ganon, ganito ang presyo niya. Oh, Yari ka? diba? Nangako rin sila mga kababayan na hindi ipapaalam, pero pinaalam. Oh. So, tama si Karen. Imposibleng hindi mangyari na malaman ito at kumalat na itong taong ito ay bayaran. At saka mga kababayan, tama lang din yun. Kumbaga parang, pag sinabi mo na tumanggap ka neto, kasi habang buhay mo yan eh. Habang buhay mo po, mga kababayan, na dadalhin ang mga bagay na yan. Na ikaw, kapag tumingin ka, eye to eye, di ba? Makakatingin ka ba ng diretso? Would you ever say na hindi ka nababayaran? O, pag tinanong ka, would you ever say? Straight me in the eyes. Look me in the eyes. Mga kababayan, hindi ka nababayaran, baka hindi ka makatingin. Oh. Na back to you, di ba? Oh, pambihira itong mga media reporter, open secret naman yung lagayan sa kanila. Noon, kapag gustong sirain ng mga media people ang isang businessman, politiko, kawani ng gobyerno, magbabayad ang mga yan. Talaga naman, sabi ni Ma'am Alin Arsenes, noon pa yan, Sir GP, money talks. Pero mga ka-GPnatics, itong pahayag na to ni Karen Davila ay natanong lamang sa kanya. Magbuhat po na nagkaroon ng tinatawag po na issue dito sa pag-i-interview or exclusive interview ni Julius Babaw at ni Corina. So, hindi natin maiaalis mga kababayan, those person na parang pinaparinggan or pinapasaringan itong si Karen Davila ay wala nang iba kung hindi yung mga taong nag-interview dito sa mga ito. 'Di ba? Oh, pero hindi po natin sinasabi na ito ay fact, mga kababayan. Kumbaga, ito lang talaga yung maiisip mo na sila yung mga tao na yon, wala nang iba pa. 'Di ba? At di rin natin sinasabi, mga kababayan, na eto mga ito ay tumanggap ng 10 milyon. Baka mamaya isipin nyo, ay sinabi ni GP, tumanggap ng 10 milyon ito. Ako, malibel tayo niya, wala tayong pambayad sa korte. Kawawa tayo, mga kababayan. 'Di ba? Pero real talk lang, mga ka-GPnatics. Kasi ang dami mga tao na pwedeng lapitan ng mga ito. So, ako naniniwala na malamang sa malamang nilapitan din itong sila Karen Davila, mga kababayan. Kaya lang baka hindi po nila tinanggap or alam nila na hindi tatanggapin nitong si Karen Davila ang iaalok sa kanya if ever. 'Di ba? So hindi na siguro sinubukan, mga kababayan, kasi siguro alam nila yung background. Siguro mga tinanong yung mga nag-interview sa kanya na, would you give me a background about Karen Davila? Palagay nyo, mag-interview rin siya sa amin? Siguro sinabihan nyo, hindi. Di yan nagpapabayad. Diba? Oh. Sabi ni Charito Sembrona, ibig sabihin may nalaman si Karen. May nalaman si Karen, mga kababayan. Kasi, di ba dito sa last part ng article na ito, sinabi sa kanya na nung sinabi raw sa kanya, name your price kada buwan. And para siya po ay mapa-oo, mga kababayan, ang ginawa, etong reporter na ito, under din sa amin, ganito ang presyo niya. Etong si reporter na to, ganito ang presyo niya. Ibig sabihin, pinangalanan, mga kababayan. Tapos, sabi ni Karen Davila, kita nyo na, sabi nyo, walang makakaalam. Meron bang bagay na hindi dito sa mundo na mananatiling sikreto? Mga kababayan, walang ganon. Ang lahat ng bagay na itinatago natin, ang lahat ng bagay na sinisikreto natin, lahat po yan lalabas. Yung mga nasumumpa na nagsabi sa'yo na hindi namin ilalabas ito, walang makakaalam, hindi po yan totoo. Ito na nga ang patunay eh. Sabi nila, no one will ever know. Pero, mga kababayan, ang logic,
Sinabi nga nila yung anchors kay Karen Davila eh. 'Di ba? Yung mga nababayaran ng mga anchor. So, paano pa nila ma-justify na hindi lalabas yung kanilang sikreto? 'Di ba? Oh. Ano daw? Ayaw ko, Jay? Aha. Ganun talaga, 10M is 10M, sabi ni Ma'am Aurea Ortega. Tama, sabagay mga kababayan, depende talaga sa tao 'yan eh, 'di ba? Marami na kasing kaagaw ang mga reporters ngayon, mas marami na at gustong manood sa mga matitinong vlogger kasi ako din ako nanonood ng balita, mas gusto ko sa mga vloggers. Ako naman nanonood pa rin ng balita, mga kababayan. At yung from there, doon tayo nagbibigay ng mga reaction. Dati takot ako magbigay ng reaction sa mga balita kasi nakaka-copyright tayo eh. Nakahanap tayo ng sabi ni ng kakilala. Lagyan ko lang daw ng mga ganyan. 'Di ba lagi ako diyan nadadali dati eh. Pag kukuha ako magre-reaction ako sa mga balita. Hindi ko nilalagyan ng mga effects. Naku po, mga kababayan, halos buwan-buwan demonetize ako. Yari ka. Parang si Maharlika yan, nilabas lahat ng sikreto ng mga didishit nung mag-away-away sila. Yan ang mahirap, mga kababayan. 'Di ba? Kaya mas maganda na yung lagi kong sinasabi, do it right at the first time. Dapat gawin mong tama, mga kababayan, para hindi ka magsisi. Gawin mong tama sa una pa lang. Okay? Hangga't kaya mo na gawin ang tama, magpasya ng tama sa unang pagkakataon para hindi ka magsisi sa huli. Yan ang gawin mo. Ma'am Leticia Tia, gustong-gusto ko makinig sa iyo, Sir GP. Maraming salamat po. Sabi ni Northern Kumot, so ibig sabihin si Banat Supotbay at Maharlika ay mga bayaran? Oo naman. Mga kababayan, wala namang duda. Kung napanood nyo po, yung si Mocha Uson at itong si Banat Bay noon, 'di ba si Cayetano, nung sinabi sa kanila na huwag kayong mag-alala, yung mga media na yan ay bayad. Okay, pwede nyong bilhin. Syempre, mga utosan niya ni Cayetano, imposible naman na hindi po sila binabayaran. Pangalawa, itong si Maharlika. Nakita nyo, mga ka-GP Natics, naglalabas siya ngayon ng mga kasiraan. Di ba sabi niya, ang nagbibigay ng impormasyon sa kanya para siraan itong si FL Lisa ay itong si Daryl Yap at itong si Aimee Manotok. Mga kababayan, do you think gagawin ni Maharlika na walang bayad yon? Diba? So, meron at meron. Mga bayaran. 'Di ba? Hindi mo na kailangang mag-isip o kaya sabihin, kala ko ba ikaw ay based on facts? Mga kababayan, sabihin natin na ito ay wala tayong ebidensya. Pero kayo na ang bahala. Di naman kayo pinanganak kahapon eh. 'Di ba? Malalaman at malalaman nyo yung sagot doon sa inyong mga tanong. Ang matindi lang dito ngayon, mga kababayan, mga ka-GP Natics, nakikita kung sino ang mga tao talaga. Ako, maniwala kayo sa hindi, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Nung, ito kwento ko na naman. Hindi sa binibida ko yung sarili ko ha, mga kababayan. Ito alam naman ni Mrs. to eh. Yung tipong, noon, nagtatrabaho tayo, maganda pa yung katawan ko dati, 6 packs, mga kababayan. Talagang machong-macho pa tayo noon, di ba? Machong-macho. Marami din mga boss ko na nagklingi-klingi sa akin, mga ganyan na kumbaga susuportahan nila ako, ganito ganyan, hindi ako matatanggal, lagi ako may mga ganito ganyan. Pero hindi rin tayo pumayag sa mga bagay na yan, mga kababayan. Dahil syempre trabaho lang tayo. Kaya nga lagi ako natatanggal dati eh. Tatanggalin nila ako dahil hindi sa ako po ay lousy sa trabaho, dahil tamad, dahil po sa kompetisyon. Dahil kapag hindi ako kumampi sa kanila, hindi ako pumayag sa gusto nila, sigurado, 1 linggo lang, tanggal ka na.
Kailangan Sir Jorn, wag kakalimutan ang dignidad para hindi makagawa ng hindi maganda. That is correct. At wag din nating kalimutan ang amang may likha sa atin, mga kababayan, na pagdating ng panahon, hindi man tayo mahuli, 'di ba? Sa mundong ibabaw na ito sa ginagawa natin, pero panahon ng paglilitis, sigurado kung saan ka pupunta. At mas matinding karma baka hindi lang sa'yo, doon sa mga 7 stage pa, mga kababayan, or 7 generation ng pamilya mo ang maparusahan kapag ganyan ang mga pinaggagawa ninyo. Tama, Sir Odi Lennon, matagal ng kalakaran. Kaya malakas din ang mga loob ng mga yan, di ba? Hanggang ngayon naman, macho ka pa rin. Macho rin kay Commander. Oo naman, mga kababayan. Alam nyo naman, 'di ba, si Mrs. kahit ganyan, ganyan talaga 'yan. Yari ka! Kahit inaaway ako yan, love ko yan. Okay, so next topic tayo, mga kababayan. Gaya ni Digong, watching from San